Start na po tayo dahil 500 na. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan mampanig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Coach Bukbok, alam niyo naman po, pagka wala tayong may topic, tumitingin tayo rito sa mga pangunahing vlogger ng ng mga ni Pangulong Marcos. Ito po si Coach Bukbok. Nakita niyo ba, may napanood ako talagang may panahon na mukhang makinis yan. May panahon na bukbukin, no? Ano ba yan? Nagme-makeup? Kasi si Badong niligo nga, wala si Badong. Minsan makinis sa mukha, minsan po siya bulubukbukin eh. Hindi mo maintindihan eh. Okay, pinopromote na naman po yung Quadcom dito po, no? Asa na ba yung ano nito ni Coach Bukbok? Yung dalawang huling pamagat ng kanyang ng kanyang vlog, no? Ay eto po. Sana ba to si Bakit kung kailan ako magsisimula tsaka nawawala? Si Coach Bukbok. Meron lang po tayong kinakailangang pansinin dito sa mga to. Okay. Ito po, yung ngayon, yung katatapos-tapos lang, lusot na daw sa Quadcom hearing si Digonggong. Yan. Tsaka yung isa, 6 hours ago, napahiya si Sara Duterte kay PBBM, kain suka sa pagtawag na walang alam ang Pangulo. Kung ito po, siyempre hindi na natin pinanonood yan dahil wala namang katotoran yan. Pero sa pamagat na to, napahiya, no? Napahiya si Sara Duterte kay PBBM, kain suka, sa pagtawag na walang alam ang Pangulo. Paano po napahiya? Ngayong panahon ng bagyo? Ilang beses nga po natin tinalakay na tama po si BP Sara no? Alam nyo, hindi lang sutil to si BP Sara Kasi kung ako to, ipagdidildilan ko tama yung sinabi ko, di ba? No? Kung si BP Sara po sutil, sasabihin niyan, naniwala na kayo sa akin na ang presidente na si BBM ay hindi marunong magpresidente. Ano ba hindi mo napanood sa kitang-kita ng buong tao, no? Lahat ng tao, kitang-kita. Nagtatanong si Velasco, hindi pala nagtatanong. O tama, pinarating sa kanya ng gobernador ng Camarines, si Villapuerte. Nabaha na yung lugar nila. Ano pong gagawin ng national government dahil hindi na raw nila kaya? Tama po yun. Pag hindi na kaya po ng local government, takbo sa national. Dyan po yung sagot niyang famous na anong gagawin natin? Paano napahiya at kain suka pa raw? Kain suka? Tama nga po Saktong-sakto nga po. Ang na-fact check nga po si BP Sara ng kalikasan 'Di ba? Yung mga taong hindi pa rin naniniwala kay BP Sara nung bitawan niya yung pananalita na yung ating Pangulo ay hindi marunong magpresidente. Ang nag-fact check na po, ang nagpatotoo na po. No? Yung kalikasan. Nung dumating po tong bagyo na to, pinatunayan lang po na hindi talaga siya marunong magpresidente. Akalain mo yung mga unang meeting niya. Yung US po, ang concern yung tulong na US. Nakita niyo po ba, may tulong po ba US hanggang ngayon? Yung kahapon sinabi, we are closely monitoring. Biro mo, pinag-aksayahan mo na meeting yung tulong na US. Wala naman palang tulong. Protocol sa pagtulong ng mga Southeast Asia. Buti nga may tumugon sa Singapore At least meron tinulong yung Singapore.
Naalala ko po dati pag may mga sakunang ganyan, nakatulong na yung ano, di ba? Knock on wood, wag naman po sanang maging na nagtampo na yung China. Sa bagay, kung ikaw naman ng China, bakit ka patutulong sa Pilipinas? Kung lagi mong pinasasama sa ano. Dati laging ano eh, laging nakatulong na kagad yung may mga bigas na kagad yung China. Yun po ang kagandahan na marami kang kaibigan. Tignan nyo ibang bansa ngayon. Singapore lang po ang tumulong. Tayo kasi nag-isolate sa sarili natin. Sa pagmamahal natin masyado. Sa masyadong pagmamahal natin sa iisang bansa na US. Okay. Paano napahiya si BP Sara? Paano niya sinuka? Kain suka? Napatunayan nga ng lahat na hindi alam ni BBM kung anong gagawin. Ano sabi ni Pangulong Duterte way back 2019. 2019 niya ba sinabi yun? Teka, i-review ko lang po yung ating datos. Hindi ko na alam kung 2020 o 2019. Ito po yung nakikipagpaligsahan si BP Sara ay si BP Lenny kay Tatay Digong, yung nakikipag-unahan. Naalala niyo yun, nakikipag-unahan pumunta sa Bagyo. O yan yun eh. Tapos sasabihin nila na nasa ng Pangulo. Pag dumating na si Lenny doon, nasa ng Pangulo. Ito po sinabi ni Pangulong Duterte noong November 17, 2020. You do not give orders on the day of the storm. That is stupid. Wala ka nang ibigay na orders kasi ang orders na ibigay 2 or 3 days ahead. You do not give orders on the day of war. Tanong po, kailan niya ba in-order yung lahat ng mga October 23, kasagsagan ng bagyo, doon lang siya nagpa-meeting. Sa kasagsagan ng bagyo, ang inatupag nila, humingi ng tulong sa US at sa Southeast Asian countries. No? Tapos, hindi pa po siya nag-uutos na lahat ng resources. Kinabukasan, October 24, mag-ambag-ambag daw tayo lahat. Tumulong daw tayo lahat, ambagan na. 25 niya pa sinabi na lahat ng resources. Yan po ba matatawag niyong magaling na Pangulo? Ito po, ano po ginagawa niya? Paligsahan po sila. Paligsahan po. Ang tawag nga natin, acting president. Pag acting, nakala mo talagang may ginagawa. Sasakay ng chopper. Alam niyo po yung si Tatay Digong, talagang pinanunood niya lang. Alam niyo po yung yung acting president kung anong ginagawa, dapat may action. Dapat nakaturo. Dapat nakaturo siya sa picture. Di ba? Pati yung kasama niya, si nakaturo din, si Remulla. Para mag-appear na may action na nagaganap. Bistado na po kayo. Na yan ay acting lang bilang presidente. Uma-acting lang kayo. Obvious naman. Si Tatay Digong, karaniwang kasama niya si Bongo. Pag nasa chopper, tinitignan talaga nila kung ano yung damage. Ina-assess ng utak. Nasa chopper na, nagtuturo pa. Kanino mo tinuturo? Kanino mo tinuturo yung nasa taas ka ng chopper? Ano ibig sabihin na nagtuturo ka? Tinuturo mo sa nagda-drive? Parang imposible. Yun tignan nyo ba? Posible naman. Yun po yun eh. Pag ma-action po sa picture, sa totoong buhay po walang action. Tignan nyo. Dumalaw dun sa mga nabahaan. Feeling niya, alam nyo, tama yung pretending. Feeling niya kampanya pa rin. Alam nyo si Pangulong Marcos, Pangulo natin, yung ating acting president ngayon, no? Magaling po siya mangampanya.
Ilang taon na po, tapos na po. Ang alam lang po ng Pangulo, mangampanya. Hanggang ngayon, nangangampanya, kamay ng kamay. Ngayon lang ako nakakita na yung mga binaha, kinamayan at tuwan-tuwa siya. Oh. All smiles. Nakaporma, nakashades, kumakamay na kala mo kampanya, tapos kumakaway pa eh. Pakikiramay dapat, di ba? Nakikiramay ka dapat. Hindi, puta parang kampanya. Hayaan nyo yung mga tao kung anong gagawin. O magpasalamat kayo, on cue lagi. Magpasalamat kayo, nakakahiya. Sabi ng kanilang congressman, o pag magpasalamat kayo, dinalaw kayo ng Pangulo, parang talaga, utang na loob pa namin. Yung mga gesture po nakakabuisit, eh. Parang nangangampanya po ba kayo? At nakangiti, all smiles. Parang nakaka-insulto eh. Feeling niya, pagbaba niya, automatic na nangangampanya. Di ba ganyan siya nung kampanya? Punta na po tayo rito. Kaya, eto po, tama po si VP Sara, hindi talaga marunong magpresidente. Lahat ng orders nasa camera na yung pinaka nakakatawa, yung sabay-sabay sila nagturo sa mapa o kung ano man dokumento. Lahat ng tao ron nakaturo dun sa may dokumento. Halatang halata, tama yung caption eh. Be, picturean mo kami be, para mukha kaming may ginagawa. panay forma, parehong-pareho sila ni Lenny, nagko-contest eh. Di ba? Tuwan-tuwa na naman yung mga dilawan, nakita nila lumusong sa baha. That is unnecessary. Hindi po kinakailangan. Yung mga practical na tao po, si Pangulong Duterte ba na nakita nyo kahit minsan na sumulong sa baha, lumusong pala? Hindi po yan. Pero effective po siyang presidente kahit hindi siya lumusong sa baha, nauna na yung tulong. Okay. Eto na naman po, no? Hindi pa nga nakakaalis si Christine. Eto na po, dumating na po ngayong 7:30. Buti na lang, mahina. 7:30, dumating na po si Leon. Ang nakakatakot po niyan, yung Fujiwara, di ba? Natandaan nyo, may ganyan na nangyari. Hinila pabalik ng mahinang bagyo, yung malakas na bagyo. Nagpabalik-balik. Ay, nakalimutan ko kung sino yung bagyo na yun. Ang tagal na nalasa nung kasi may kasunod na maliit na bagyo. Nag-Fujiwara effect sila, naghilahan. Hinila. Sana po wag. Sana tumuloy-tuloy na sila kung saan man sila manalasa o wag na silang manalasa. Pero eto lang po, mapapansin nyo, no? Pinopromote na naman po nila ngayon, panay Quadcom na naman. Sabi po ni Coach Jarrett, lusot na daw sa Quadcom hearing si Digonggong. Digong lusot na daw sa Quadcom, nabudol uli taong bayan. Pinopromote nyo na naman na may magka-Quadcom na naman, no? Para saan po? Alam nyo po, wag po nating kalimutan, meron pong 81 na namatay. Unnecessary pa po ba? Hindi natin alam. Sila po ba ay namatay na hindi karapat-dapat? Hindi po natin alam kung talagang oras na lang nila. Pero, ang importante doon, namatay po sila at inosente sila. Namatay sila na hindi nakakita ng namatay po sila nang hindi sila nakakita ng evacuation center. Karamihan dyan natabunan eh. Karamihan dyan di na paalalahanan, di na pasabihan. Imposible po, nakita ko yung mga tao eh. Nung unang baha, yung namigay pa siya ng kahon-kahon, pinalusong niya yung baha. Namigay si BBM. Parang jambulan na nangyari, hinahabol siya, namimigay siya ng kahon-kahon.
Alam niyo po, kung meron pong mga nakatambak na kahon, kung meron pong evacuation center at meron po doon nakatambak na kahon-kahon na relief goods, sino pong tao ang hindi pupunta na evacuation center para makakuha ng relief goods? Real talk po, wala po. Isa lang po nakita kong evacuation center sa Marikina. Kaya mag-ingat po kayo mga taga Marikina. Ngayon, may evacuation center kayo. Pag binoto nyo, ano mangyayari pag ang binoto nyo yung mahilig sa bag? Bakit po kinakailangan? Hindi pa nga tayo nakaka-recover sa baha. Bakit Duterte na naman ang kinakailangan imbestigahan? Pinopromote mo na naman bukbok. Meron po bang pangangailangan? Pag hindi ba naimbestigahan yan, mauulit uli? War on drugs uli? Wala na po. Hindi na po siya presidente. Makakapaghintay yan, di ba? Ang immediate na kinakailangan natin, baka maulit dahil ang bagyo po ay pabalik-balik sa Pilipinas, lutasin natin kung ano ang kinamatay nitong 81 na inosente. Sobra naman kayo. May 81 po tayo. Hindi pa po yan. Nakaburol pa lang yan mga yan. Marami pa po nawawala. Baka madagdagan pa yung 81 na yan. Ang point ko po, napaka-concern naman natin sa mga napatay na drug lord. Kinakailangan usigin kagad na kagad. Hindi po ba prevention? Hindi po ba pwedeng prevention muna ang gawin natin? Pag-usapan muna ng mga congressman at mga senador paano mape-prevent na may 81 na inosente. Sa mahinang bagyo, mahina po ang bagyo. 95 kilometers per hour. Yung mga malalakas pong bagyo, 315 kilometers per hour. 285 kilometers per hour. 4 sa top 10 na pinaka-destructive at pinakamalalakas na bagyo, naranasan natin panahon ni Tatay Digong. Pero nakasurvive tayo. Minimal lang po yung namatay. Marami pong nasalanta na bahay, lupain, pero yung buhay po, napakarami po naligtas nung panahon ni Pangulong Duterte. Hindi po ba kung gusto nyo talaga mag-imbestiga, ano po bang uunahin nyo? Katarungan para dun sa 3 drug lord na napatay kaya nyo iniimbestigahan si Pangulong Duterte? Yung 3 drug lord at saka yung isa pa pala, yung si tatay ni Kerwin, yan po ang gusto nyong mabigyan ng katarungan. Paano po tong 81? Mauulitan po yan pag hindi nyo po naugat kung bakit po palpak ang pagtugon sa ano po kulang. Nalaman nyo na po ba? May darating na bagyo sa mga susunod. Unahin natin, baka may hindi alam tong mga nasa gobyerno na dapat nilang ginagawa. Ako talagang luwang-luwa po yung walang evacuation before ng bagyo. Magpakita po kayo ng video na nagpapakita yung ganitong probinsya may evacuation, before wag nyo pong i-antedate before. Ang point ko lang po, tapos imbestigahan natin. Totoo ba na yung pondo na nakalaan sa flood control, gumawa kayo ng flood control project?
Asan yun? 61 billion sabi ni Senator Villanueva. Asan yung 61 billion? Ipaturo nyo. Sino kontraktor? Hindi po ba yan ang dapat nating unahin? Para kung wala talagang ginawa, wala kayong nakitang ebidensya, pwede nyo naman tanungin ng mga tao ron, sabihin lang nila, ay tinangay po yan, meron po talagang nakatayo dyan. Meron pong barangay captain yan eh. Saan tinayo yan 61 billion na yan? Hindi po ba dapat singilin muna natin tong mga tao, mga kontraktor na to, no, kung palpak ba yung pinatayo nila o uunahin nyo na naman yung Quadcom? Wala lang sa inyo yung 81 na inosenteng tao. Kung maulitan pa yan, Duterte pa rin, pagkatapos ng baha, imbestigahan na uli natin ng Duterte. Wala na po sa panahon yan. Dapat po yan, tapos na pong matagal yan, kung may kaso kayo, kasuhan nyo na. Ang problema po natin, meron pong 81 at marami pa pong nawawala, madadagdagan pa po yan. Prevention po. Paano natin mape-prevent? Ano yung mga kakulangan natin? Yun po yung usisain ninyo sa Kongreso. Both houses, Senado, kung may pagkukulang yung DILG, malaman nila para sa susunod na mga bagyo makapaganda. Kung may kakulangan yung mga gobernador, malaman nila para sa susunod makapaganda. Kung hindi gumawa ng mga proyekto yung mga kontraktor, singilin natin. Ano po malulutas ng matutulungan ba kayo niyan? O masamang tao si Duterte, halimbawa napalabas nyo po. Di nyo naman kakasuhan. Bakit? Kasi gusto nyo sa ICC. Nakuha nyo? ICC, ino-open nyo lang sa ICC. Yung problema po ng bansa natin, malaki. Sa bagyo. Yung problema po ng bansa natin, may bagyo parating. Bakit po? Kung concern po kayo na mabigyan ng katarungan yung mga drug lord, concern po kaming mamamayang Pilipino na mabigyan ng katarungan tong mga namatay sa baha. At concern kami na sana maiwasan na. Paano maiiwasan? Wala na naman po yan. Till another ano naman po yan. Hanggang sa susunod. Opo, si Coach Jarrett po, si Coach Bukbuk. Kala ko alam niyo. Akala ko alam niyo. Wala pong pinapakita yung pag-ikot po ni PBBM, too late the hero na po yan. Ulitin lang po natin ha, ito po ang sabi ng isang matinong presidente. You do not give orders on the day of the storm. That is stupid. Wala nang ibigay na orders kasi ang orders na ibigay 2 or 3 days ahead. You do not give orders on the day of war. Ito po ang sinabi ng may alam daw na presidente ayon kay Coach Jarrett. I'm feeling a little helpless here kasi wala tayong magagawa. Hindi po namin invento to ha. Sinabi po to ng presidente. Kayo na po magpasya. I'm feeling a little helpless here kasi wala tayong magagawa. Helpless daw at wala tayong magagawa. O baka sabihin nyo, pinutol mo lang ba dong ituloy mo? All we can do is sit tight. Umupo tayong umupo muna tayo. Wait. Maghintay. Hope. Manigarilyo.
Sit tight, wait, hope, pray, at manalangin that there is not too much damage, that there are no casualties, and go in as soon as quickly as possible. Yan po ba yung ano? Yan po yung may alam na Pangulo. Helpless siya. Walang magagawa kundi umupo, sit tight, maghintay, wait, hope, magdasal at manalangin that there is not too much damage, na walang gaanong damage at walang namatay. Kaso po may namatay. Hindi po pwedeng sa panalangin lang po tayo umasa. Gusto namin makakita naman. Alam niyo po, sa totoo, hindi po kalakasan eh. Yung mga hangin, wala po halos eh. Pangulo na nga mismo nagsabi, baha lang talaga eh. Kung baha lang po, kung ang mga tao, karamihan, nasa evacuation center, maliban na lang kung yung binaha, yung evacuation, talagang may problema po tayo yan. Ngayon, may problema na naman po tayo. Malawak na po yung gera. Hindi po natin napagtutuon ng pato ng pansin. Ha? Nagbobombahan na po ron sa Middle East. Kumusta po ba mga kababayan natin dyan sa Israel, sa Iran, sa Lebanon? Hindi pa na natin nababalitaan. Bilib ka rin dito sa ano natin eh. Alam niyo po, bilib ka rin dito sa press. No? Kayo po ba, kasama kayo, ito lang dapat yung ibalita. Dapat kayo na nagbabalita sa amin yan. Matutuklasan na lang namin, putya, binobomba na pala ng Israel yung ang dami pong tao ron sa Lebanon. Ang dami pong Pilipino ron. Mga Middle East countries. Nariyan po sang katutak ang Pilipino dyan. Na hindi na babalita dito, panay Quadcom lang ang gustong ibalita. Talagang matindi tong press natin ngayon. Okay ba? Nakakatugon pa ba tayo dyan? Sana. No? Sana po yung mga Pilipino ay wala pong casualty. Kasi parang blackout eh. News blackout tayo rito eh. Mga taga-ibang bansa pa nagbabalita sa atin. Panay ang Quadcom, pero lahat ng sabihin sa Quadcom, lahat ng sabihin ng mga congressman laban sa Duterte, putya, bugbog tayo. Pero yung nangyayari sa mga Pilipino doon, ligtas po ba? Ang baba na naman ng piso kontra dolyar, 58. Huwag po kayo masyado matuwa. Akala nyo, nakakatuwa yun. Sa unang araw lang yung nakakatuwa. Ang epekto po niyan, imported po karamihan po ng atin. Pati bigas natin, imported. Hindi po tayo bumibili ng piso. Piso pinambibili natin ng bigas. Piso pinambibili natin ng langis. Dollar po. Wala naman tatanggap ng piso natin sa ibang bansa. Dollar po yan. Kung 58 na po ang dollar, kahit hindi tumaas yung presyo, tignan nyo po ha, kahit hindi po tumaas yung presyo ng langis o ng bigas o nung binibili natin, kung dati tayong 55 o 56, tumaas na po tayo dahil sa pagbaba ng piso sa dolyar. Tumaas na po yung bibili natin. Nakuha nyo po? Kung $1, halimbawa $1 po ang binibili natin na bigas, $1. Bayad natin dati 56 lang. Dahil benta nila $1 pa rin, $1 per kilo. Bumili tayo $1 per kilo. Tumaas yung dolyar. Dati ang bili natin 56 pesos, naging 58. Hindi sila nagtataas ng presyo. 58 na.
Hindi lang naman po 1 kilo bibilin mo sa ibang bansa. O bakit po bababa po ang ating dolyar? Ang dami pong pinadadala ng OFW, magpapasko po ngayon. Yan ang nakakatakot eh. Karaniwan po pag magpapasko, padala ng padala yung mga kababayan natin galing sa ibang bansa, mga OFW, papadala ng dolyar. Dapat hindi tayo naubusan ng dolyar, di ba? Maraming dollar reserve natin, mas mababa. Kaya tayo nagbenta ng ginto, di ba? Di ba yan yung katwiran nyo? Wala tayong balita ng pagtugon natin. Sana po, wala po mapahamak na Pilipino sa Lebanon sa ibang bansa. Marami na po bang may evacuation? Alam niyo po, nung panahon ni Tatay Digong, no, talagang umaarkila tayo ng sarili natin aeroplano o barko. Naalala ko, may barko pa eh. May pinadala pa tayong barko ron eh. Sasakay yung mga Pilipino natin eh. Sana po makarinig tayo ng mga ganyang balita, no? Na naghahanda rin tayo. Para sa mga Pilipino natin gustong lumikas. Sana mali ako. Sana hindi lang nagbabalita yung yung busy lang yung press sana. Tignan nga natin. Ito, sasample lang ko kayo. Inquirer. Tignan natin kung may balita tungkol dyan ng Inquirer. Doon sa mga nagaganap dyan sa Middle East. O, ito po balita nila. AMLAC. O, AMLAC na naman. Roger Pogoy, DMW. O yun, meron. Philippine government repatriates 290 more Filipinos from Lebanon. Very good. Mabuti naman. Good news. Marcos eyes revisiting Bicol River Basin Development Project. Good news po to. Hindi po mawawalan ng baha. May project na naman. Ang mga kontraktor. Good news po para sa mga kontraktor. May naisip na naman po si BBM. Marcos eyes revisiting Bicol River Basin Development Project. May project na naman kayo. Pila na! Pila na yung mga kontraktor. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong, pwede na